Good afternoon mga kagar and welcome to this episode about agarwood formation. So maraming nagtatanong uh, ilang kilos or ilang ml ang nakukuha natin sa isang puno ng kahoy. No? So importante po talaga na malaman natin kung ilan yung possible na yield or harvest kung tayo ay nagtatanim para ma-project natin kung makarecover ba natin ang mga expenses or puhunan natin. Kasama na dito ang cost sa ating cooperation at sa ating maintenance na mga gastusin. At magkano ba ang pwede natin kikitain eventually. No? So sa agarwood po, wala po ibang pinagkakaiba. Kailangan natin malaman kung ilang kilo ng agarwood or ilang litro ng essential oil ang pwede nating makuha sa isang puno or sa isang daang puno o sa isang libong puno na ating itinanim po, no? So, para po sa ating kaalaman, meron pong iba-ibang pamamaraan na mas effective. Depende po sa gusto po natin na makukuhang produkto. For example, if gusto po natin na purong essential oil lamang ang ipoproduce natin, or gusto natin ng maraming chips, or meron tayong craft, or gagawa tayo ng beads para sa mga rosary or mga bracelet, or baka gusto natin ng mix of everything para meron po tayong diversified na mga finished product. So, yun po ang kailangan alamin kung ano po yung gusto natin gawin. Or baka naman gusto lang natin gumawa ng tea or coffee. Kagaya ng ginagawa sa Hoga Valley, no? Na wala silang hina-harvest, wala silang inoculate ng mga puno dahil they only process or harvest the leaves for the tea production. So, hindi na sila gagastos ng mga kailangan mga inoculation or labor para sa pagbubutas ng mga puno, no? Paglalagay ng mga inoculant. From a reliable practice po, with hundreds to thousands of Aquilaria sinensis trees na na-process na po nila at na-harvest, the average production po of 8 to 10 years old na sinensis tree that has been inoculated for 12 to 18 months. Tapos, so 8 to 10 years, tapos 12 to 18 months. So, basically, na-harvest po yung puno ng 10, 11, or on the 12th year ng puno, no? Ginagamit po dito yung technique po ni PM Gaharu at ang RAL Plantation. Of course po, gamit nila yung proven one inoculant. So, ito po yung mga estimates po based on sa kanilang mga record sa mga production po nila, no? So, sa isang puno po, they're able to produce 1 to 2 kilos of chips, 3 to 6 tola of oil. So, 1 tola po is 12 ml. So, 20 to 30 liters of hydrosol at saka 10 to 20 kilogram of bahur. So, ito po yung napoproduce sa isang puno. So, kayo na po bahala mag-perform ng math para po makuha nyo yung totality depende po sa mga number of trees that you have planted. So, all this product po, if sold for retail, will generate not less than 200,000 pesos. So, kung meron kayong 100 trees, so potentially po, you can have a revenue of 20 million in retail price po, no? So, this excludes basically the potential revenue kung gumagawa po kayo ng tea at coffee habang inaantay nyo po yung pag-harvest nyo on the 10th or 11th or 10th year, no? Kasi on the 3rd year or 4th year, you can start harvesting yung leaves para ma-process mo at magawa yung tea or coffee, no? Tapos, hindi pa po kasama dito yung possible revenue nyo if you are also creating yung mga woodcraft for display, for lampshades, souvenir, etc. po. So, I hope this video has given you some insights about the volume of agarwood. This is from a farm sinensis aquilaria tree. If you need more information, you are welcome to book an appointment for a one-on-one discussion here at Suyam Cafe in Cainta Rizal. Thank you for watching. Bye. So again, thank you for watching at ito po yung isa sa mga uh,
magandang formation ng agarwood at nakita niyo po dito, still ongoing carving at para sa magandang art piece pupuntahan niya. Thank you. Bye.